Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balita Hub TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita Hub TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita Hub TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita Hub TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Pasok! Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So, ito po pag-uusapan natin. Ayan, syempre, bago natin simulan, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na ating maririnig at bibigyan ng reaksyon. Walang iba, kundi kay Jake Magnus. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. Tuloy natin. Mga kababayan, ay wala lang namang iba kung hindi. Nung mga nakaraang interview nitong si Tito Sen na kung saan ay may nabanggit po si Tito Sen na talagang nangyayari na po ngayon dito sa Tape Bulagta mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin na ito at huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue. At gusto ko din nga po pala kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa mansulok na mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. Ayun. Anyway, punta na tayo sa topic natin mga kababayan. Mamaya po ulit ako babate. Ma'am Estrella Macalala at mega love shoutout po. So alam nyo ba mga kababayan, ano po, na may naging interview etong si Tito Sen dito sa 1PH na kung saan may nabanggit po siya dito mga kababayan na eto daw po nga mga halusos ay nagbabalak na magtayo ng party list gamit etong Itbulaga, which is yung kasambahay party list mga kababayan. Akala ko nung una, nung nagpapa-interview etong si Tito Sen, akala ko hindi na mangyayari or walang katotohanan or sabihin natin mga kababayan, hindi man sa walang katotohanan, sabihin natin na medyo kaya lang nasabi ni Tito Sen yun dahil nga meron silang hindi pagkakaunawaan ng Tape Incorporated. Pero mga kababayan, sa totoo lang, yung binitawan dito ni Tito Sen na balak bumuo ng party list ng mga halusos ay nangyayari na po ngayon. Dahil mga kababayan, dun sa isang nakita natin post ng mga vlogger or nagbablog ng patungkol po sa Tape Incorporated. Pero bago natin yan, panoorin muna natin etong naging interview nitong si Tito Sen dito po sa 1PH. Bali 4 na buwan na po yung nakakalipas mga kababayan, medyo matagal na. 4 na buwan na yung nakakalipas. So eto yun, pakinggan po natin. Wait lang ha, bago natin pakinggan. So, ayun nga yung sinabi ni Tito Sen na planong magtayo ng mga lushos ng party list, yung kasambahay party list, kumbaga, yung pagpapalakas sa mga kasambahay. So, eto na pala yun talaga, nagagamitin talaga sa party list sa mga susunod na eleksyon. Ayan, so ang Itbulaga kasi ay kilala na popular na programa dyan sa GMA7 sa noontime show na syempre buong akala madadala kung anong party list ang pwedeng dalin o kung sino man ang papasok sa politiko ay pwedeng dalin ng Itbulaga. Pero ang hindi nila alam, TVJ po ang nagdala sa Itbulaga kaya nakilala. Hindi Itbulaga ang nagdala sa TVJ. No, hindi Itbulaga ang nagpakilala sa TVJ. Kaya ngayon yung umalis yung TVJ sa Itbulaga is wala na. Nonsense. Kahit kilalang kilala pa yung pangalan ng Itbulaga, mawawalan ng silbi yun kapag wala ang TVJ dyan. Dahil ang isang laruan o dahil ang isang debateryang laruan, hindi gagana yan kapag walang baterya. Ang remote, hindi gagana yan pag walang baterya.
Ang nagsisilbing baterya ng Itbulaga ay ang TVJ. TVJ ang nagpapagalaw sa Itbulaga kaya gumagalaw yan. What were they suggesting? Ano yung gusto nilang o parang pinaparamdaman nila na you felt was a political agenda? Well, they wanted to remove bawal judgmental portion. Okay? The bawal judgmental portion Ayan yung dati. is a highly rated portion. That's why we always place it at 1:45 to end at 2:30. It takes 45 minutes Tama. because the rating is high. They want to replace it. Kasi kung makikita nyo naman talaga yung bawal judgmental ng Tito Vic and Joey dun sa branded na Itbulaga, mga kababayan, ano po, kung makikita nyo po yun, talagang pagka yun nang sumapit yung oras ng bawal judgmental, alam naman natin na yung ratings ng Itbulaga, mga kababayan, bumubulusok po pataas. So ngayon, ang nangyayari po dito, balak pong palitan yon noon ng mga halusos at gusto nila palitan ng portion or ng segment na para sa mga kasambahay. Dahil nga, mga kababayan, kaya pala nila gusto palitan yung portion or yung segment na bawal judgmental ng pangkasambahay, may balak pala po, or may political agenda. Gusto pala nila magtaguyod or magtatag ng kasambahay party list. So ngayon, pagpatuloy pa natin. Ang ipapalit daw is a portion ng search for kasambahay. So I said, sabi namin, tekmo na, we had made in the Philippines before. Tama. Oo, it was meron okay. made in Philippines. But then, after one season, we wanted to, after 2 or 3 years, we were going to do it again, made in the Philippines. It was a flop. Wala pang 1-2 buwan, di namin tinuloy because the advertisers did not like it. So, hindi naman hindi masyadong kumagat yung una eh. Ba't mo gagawa ng parang? So, hindi na namin ginawa. So sa madalit salita, mga kababayan, dapat nga mapapasalang yung segment na yon. Kaso nga lang, hindi talaga gusto ng mga advertiser. Kasi kung ikaw isang negosyante, magpapa-advertise ka, mga kababayan, syempre, hindi mo gugustuhin na mag-advertise dun sa segment na hindi naman po pinapanood or hindi pumapatok po sa publiko. So At ngayon, saka sanay na yung TVJ sa ganyan. Sa tagal nila, sa ilang dekada, alam nila yung mga pumapatok na segment sa hindi. Kapag sinabi ng TVJ na hindi patok yan, maniwala ka na. Diba? kaya hindi po na isakatuparan yun ng mga halusos, na ipalit dun sa bawal judgmental. Kasi nga, ayaw po ng mga advertiser, ayaw ng mga nagbibigay ng ads or mga nagpapa-sponsor dahil nga, hindi po patok sa publiko. Yun, mga kababayan, ang dahilan kaya hindi po nasa ikatuparan yon. Ngayon, ginagawa ng paraan ng mga halusos, mga kababayan, na maipalabas po yung segment na yon. Ginagawa nila ng paraan ngayon na maipalabas po dun sa tape bulagta. Bakit? Kasi nga, may political agenda, mga kababayan. Mamaya natin tatalakayin yung isa. Kasi yung kasambahay party list, kapag nagpalabas sila ng kasambahay doon na segment, is ibig sabihin, mahuhook nila lahat nung mga, syempre, kasambahay party list, ganyan, mahuhook. Yun ang talagang hidden agenda nila na parang gagamitin sa politika ang Itbulaga. Pero talaga, hindi talaga nag-click. Hindi talaga pumatok. Kasi, pumayag sila na umalis ang TVJ dyan. Na buong akala nila sa sobrang sikat ng Itbulaga, kahit wala ang TVJ dyan, kilala tayo. Kaya tayong dali ng Itbulaga. Kaya yun ang malaking pagkakamali. Ang dami talaga namamatay sa maling akala. Same thing, pinalitan mo lang ang pangalan. It's going to be kasambahay. And then, sabi ko, why? Mahina yan eh. And then they said, they admitted it again a few days ago, that Romy is putting up a party list, kasambahay. Okay. Party list kasambahay. Okay, ayun. Well, I won't go into that kasi syempre mahirap nang maging judgmental. Bawal maging judgmental. Hindi pwede. But then again, sige din, pag-uusapan daw nila with production, baka raw galawin ng mas maganda or something like that. Pero yung pagbaba ng sweldo, sabi namin, teka, bakit masyado naman? Ang laki na ibabawas. Diba usapan na yan, mga kababayan? So ngayon, eto, sabi ko nga po sa inyo, 4 na buwan na nakakalipas nung in-interview si Tito Seth patungkol dito sa binubuo or planong buuin ng mga halusos na kasambahay party list. Ngayon, mga kababayan, nangyayari na yan. Dahil kung makikita nyo dito sa post ng TED or nitong TED o TED,
Ayan, tape, EB Defenders mga kababayan, ito yung nag-post. Sabi dito sa post nila, kung babasahin po natin. So kung makikita nyo, nag-post sila noong October 3, 7:30 AM. Mga kababayan, yan, kung makikita nyo naman. Ito yung Facebook page ng nag-post. Ito po yung defenders ng Tape Bulagta. So ngayon, ang post po nila, ito yon. Hello mga kapuso, it's your time to shine. Mga kasambahay, ito na. Ito na ang chance nyong maipakita ang inyong angking talento sa Itbulaga GMA7. Yan. Baka may kakilala kayo, mga talented, na may trabaho na kasambahay or kasama sa bahay, mga kababayan. So, ibig sabihin, tama yung sinasabi ni Tito Sen 4 months ago. Na eto pala talagang mga halusos, mga kababayan, meron po talagang political agenda, kaya pala pinipilit nila na mapasa kanila yung Itbulaga. Ano po, kaya pala pinipilit nila na magpalit ng mga bagong host dahil nga ayaw nga pumayag, ano po, ni na Tito Sen na mapalagay yun dahil hindi nga gusto ng advertiser. So ngayon ipinipilit ng mga halusos etong patungkol sa kasambahay segment. So para magawa nila yan, yung klase ng segment na yan na hindi pinapayagan nga ng TVJ, is kailangan kayo, umalis kayo, ganto, ganyan, ganyan. No? Kumbaga, para maipasok namin to. Kaya yan, pwede nyo nang ipasok ngayon. Pwede nyo nang gawin lahat ng gusto nyong gawin. O, kaso nga lang, di ba, alam nyo ang naging resulta nung nawala ang TVJ dyan sa Itbulaga. So, paano ngayon yung party list na yan kung sakaling maipasok nyo? Sa dami ng nagagalit, sa tingin nyo ba yung mga nanonood ng TVJ, no, ng EAT, halos lahat yan butante. Kaya nakalagay pa nga dyan, kung babasahin pa natin, ano yan, taga-alaga ng mga bata, yaya, kasambahay, katiwala, boy, kusinero, labandera, planchadora, hardinero, family driver, family security guard, etc. Basta kasama isang family household. Yan po yung sabi dyan, 18 to 55 years old, babae o lalaki, kahit ano yung kahit anong talent. Pero salute talaga sa lahat ng mga kasambahay natin, mga kababayan. No? Talagang sila is nagtatrabaho ng ganyan na para mapabuti ang isang tahanan. Yung paglilingkod nila sa isang pamilya ay hindi matatawaran. Di ba, minsan pa nga may mga kasambahay na lalong-lalo na sa ibang bansa na mas naaasikaso nila yung pag-aalaga sa ibang tao kaysa kamag-anak nila dahil nga para sa kinabukasan ng sarili nilang pamilya. Di ba? Kaya ako'y saludo sa lahat ng mga kasambahay, no, pati na rin dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Saludo ko sa kanilang lahat. No, magandang agenda rin naman 'yan ng mga halushos kung sakasakali. Pero yung pagpapatupad ng agenda nila sa gusto nilang mangyari na ganyan is yun ang mali. No? Mas sinakripisyo nila kung ano ang nagbibigay ng tuwa at saya sa mga tao. No, hindi sila nakinig sa kung ano man ang sinasabi ng TVJ. Kasi TVJ ang nakakaalam niyan. 'Di ba? Nang lahat-lahat niya sa programa ng Itbulaga. Kaso ayaw nilang pakinggan. Sila yung tipo na, magaling kami, kaya namin 'yan. Kumbaga, host lang naman kayo diyan, ganto ganyo. Kami ang dapat masunod. Sa tagal naman ng TVJ niyan, alam naman nila 'yan kung paano nila paikutin ang programa na 'yan. Sabi pa dito, Monday to Friday, ayan yung kanilang araw. Magdala ng body picture, certificate galing sa amo, proof na nagtatrabaho sa isang pamilya, photocopy ng valid ID. Ito yung mga requirements, mga kababayan. So, ibig sabihin, tama nga pala yung sinasabi ni Tito Sen. Di ba dati itinatanggi-tanggi pa ng mga vlogger nila yan? Itinatanggi-tanggi pa na wala daw katotohanan yung mga binibitawang salita nitong si Tito Sen dun sa kanya mga interview. Pero ano na to, mga kababayan? Pinapatunayan nila na tama yung sinasabi ni Tito Sen na talagang may balak nga na bumuo ng kasambahay party list, kaya ipinipilit nila na maipasok po yung segment na para sa mga kasambahay. Sabi dito, loko yun ah. Berquillo, ayan. Ay, ulitin ko din, mga kababayan ha, baka may ma-encounter kayo. Ito naman na, pag-usapan namin to ni Tol Balais the Great. Ano po? Baka may ma-encounter kayo sa mga comment section, lalo na yung mga malalaking balita, na pangalan ni Tol Balais the Great na tinitira sina Tol Chris Ulo, tinitira sina Tol J. Guevara, at saka yung ibang mga supporter na nandito sa ating YouTube channel. Uulitin ko po hindi po siya yon.
Ano po, hindi po siya yon mga kababayan. Yan po ay naipaliwanag ko na sa inyo nung nakaraang araw pa na hindi po siya yon. At ginagaya lamang po yung kanyang pangalan. Kaya nga yung iba mga supporter natin dito, hindi ko lagi binabanggit yung pangalan kasi automatic, yung mga galit kasi sa akin, sa inyo nagagalit. Ganun po yun mga kababayan, yung mga nagagalit sa akin, kayo ang pinagbabalingan. Lalo na yung mga close sa akin, katulad ni Mami Tamore, ni Garnet 14, or yung nitong si Ma'am Jomalyn Marabe, may possible na kapag ka inaraw-araw ko kayong banggitin, automatic, gagawan kayo ng fake dami account hanggat sa masira kayo. Kaya nga hindi ko gaano pinabanggit yung mga pangalan nyo. So minsan mga kababayan, balik tayo sa topic. Tunay nga yung sinabi ni Tito Sen 4 months ago. Ano po, walang kasinungalingan. Unlike dun sa sinasabi ng mga panatiko nitong mga lusos na walang katotohanan daw po ang sinasabi nitong si Tito Sen. So sa madalit salita mga kababayan, yung ibinulgar ni Tito Sen na matinding plano na binabalak na buuin ng mga halusos, which is eto nga pong kasambahay party list, ay lumalabas na po yung mga patunay ngayon. Kung sa sakit, mga kababayan, ito, lumalabas na yung mga sintomas ngayon. Yan na po mga kababayan, sa totoo lang, lumalabas na po yung mga sintomas ngayon. Ano po, dahil ito, mismong sa kanila po nang galing yan, na nananawagan sila sa lahat ng kasambahay na mag-audition po sa kanila. Ayon, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Balita Hub TV at syempre natunghayan din natin yung boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Jake Magnus. Ayan, kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa napanood natin at binigyan natin ng reaksyon? Comment lang po kayo. Paubaya ko sa inyo yan. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.